So, welcome sa vlog natin ngayon. Advertise ko lang yung mga company na dapat yung hanapan ng magandang mga jewelries. Yan, bydomingo.com. Suot ko ngayon yung isang singsing na ABCBN at saka championship ring. So, yun, lahat ng mga gold, lahat ng gusto nyo ng mga outfit style, fashion style, pwede kayo magpunta sa bydomingo.com. So, sa lahat naman ng gusto mag-business na starting na meron kayong capital na 700,000 to 400,000, pwede na kayo mag-create na sarili nyong coffee, juice, milk tea, and capsule. Yun ay gonutrients.ph. Mag-visit lang kayo, gonutrients.ph, www.gonutrients.ph. Pwede kayong bumisit sa Facebook page nila ng Go Manufacturer sa Facebook. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo maging one of business owner o maging CEO, pwede rin kayo. Sa jewelry naman, pwede kayo maging sariling own brand at own company na mag-create ng sariling selling type and selling business sa kahit anong lugar. At ganun din sa food manufacturer. So, itong dalawang company nito, mahirap talaga silang hanapin, mahirap talaga silang i-personalize dahil sa daming manufacturer naglakpana ngayon sa social media. Doon tayo sa trust and hindi tayo mahahassle pagdating sa consumers needs. So, yun. So, sa Web Kingston Marketing, for Mega Marketing, yun ang parati kong pinapasalamat all the time with God words and also for the brilliant marketing and upgrading every day. So, bumagsak mo ng market, agad-agad natin ibabalik. Patuloy natin maging top at dominant sa market. Yun ang gusto ko, kahit wala tayong malaking financial sponsor sa Google Ads, sa Web Kingston o sa Facebook Ads. Sa Web Kingston, well, meron tayo namang algorithm na iraran natin siya ng smooth at malawakang market na walang financial. So, yun yung maitatawag natin na pinaka-independent market. Kasi kung SEO marketing ka o SEO business ka, tapos makikita ko yung company mo sa Google na may sponsor as well, first of all, kung company owner ka na naghahanap ka ng isang marketing, tapos makita mo yung isang marketing company na nagra-run ng ads nila para makakuha ng client, and what if i-revise mo yon na so ganun lang pala yung ginagawa nila, na hindi sila masyadong nagpo-focus sa permanent na parang tattoo. Kasi kung ranking ang pinag-uusapan, well, dominant ang pinag-uusapan, focus tayo dun sa pagiging dominant. So, yun yung pinaka-secret ingredients. No need sponsor ads para sa SEO. No need sponsor ads para sa marketing sa sarili mong business. Kasi nga, kaya nga tinawag kang SEO dahil hindi mo na kailangan gumastos, hindi mo na kailangan i-prove sa mga tao na isa kang SEO marketing. Kasi nga, top to the top, kailangan mo talaga maging one of the highest IQ dito sa business ng marketing. Kasi nga, kung makikita ko yung company mo na, nakita ko yung company mo na naka-sponsor ads sa Google pero SEO ka, so what purpose na mag-ano ka nun para makakuha ka ng client, para masabi mo SEO. So, ang client, gusto niya maging dominant. So, nakita ng client na sponsor ads ka, pero ang layo naman sa katotohanan, di ba? Anyone can make a sponsor ads. Anyone can make a decision to publish an advertisement on Facebook and Google. Pero syempre yung gusto ng client is yung the best of the best. Sabi natin, the best of the best marketing na no need for sponsor ad. When I search your company, when I search these keywords, boom, nandun ka na. So, yun yung pinaka the best na ginagawa ko. For maikling araw lang yung tinatrabaho ko. So, pero kapag ikaw maging client ko, i-work kita
ng morning at night at walang holiday yun. At syempre, hindi gustong gusto mo mag-boom, syempre, nandyan yung bidding na sa isang buwan, mag-bid ka ng 200,000, 200 pesos, 200 pesos, no, 200,000. So, 200,000, kung focus mo talaga na sobrang maraming inquiries, sobrang maraming views, sobrang dominant ka pagdating sa click beat o click views o click inquiry, yan, 200,000 ang budget dyan sa ano. Paano ko nalaman yung 200,000 na yan? Dahil nga dun sa isang SEO marketing ng mga kumpanya na nakabid nga yung quotation nila ng advertisement. Siguro pinakaano lang dun is Facebook and Google, 200,000 isang buwan. Ayan, natawa ako, sabi ko 200,000 isang buwan. Parang hindi na-apply doon yung keywords at saka yung backlinks at saka yung pagiging dominant na na one of the top, parang dinaan na lang sa advertising. So, syempre, mag-invest ka pa naman ng 200,000. Syempre, marami talagang yun. Marami talagang inquiry yun. At saka, syempre, sabi nga nila, mag-invest ka ng malaki, win-win din pag maibalik yung ROI. Pero, pagdating sa financial at saka syempre sa financial institution ng kumpanya mo, pag once na mag-down na yung statistic ng financial for marketing, pag once na mag-back out ka, boom, wala na. Pag tiningnan yung market ba, mas dominant pa yung ka-competitors mo kumpara doon sa iyo. Syempre, ang sponsor ads, lilinawin ko lang, hindi siya permanent. Lilinawin ko lang, hindi siya makakalikom ng backlinks. Lilinawin ko lang, hindi siya magiging one of the top. Hindi mo matawag na search engine optimizer yung business name mo kung bumagsak na yung sponsor ads. So, paano ba natin maiiwasan yung ganon? Focus tayo sa manual. Focus tayo sa budget lang ng 10,000 to 20,000 a month. But, pwede mo siyang i-give up. Pwede ka lang mag-focus to manual dominant of keywords and backlinks. So, paano yun? Well, syempre, pag ganon, hindi mo na kailangan yun. Hindi mo na kailangan intindihan. Sobrang stress talaga. Promise. Backlinks, parang algorithm na yan siya, parang combination of words, numbers, and etc. But the thing is, pag once sinerch yung keywords na yun, nandoon ka. Yun yung pinaka one of the top, one of the classic. Pag once na maging dominant ka na for 1 year, pag once gumamit ka ng sponsor ads, doon ka makakatanggap na sobrang dami talaga. So, proper lang naman din yung sinasabi nila, if proper mo lang yung setup pag sa sponsor ads, proper mo lang lahat yun, hindi basta-basta na pag once na nag-bidding ka na dun sa sponsor ad po Facebook and Google and that's it. Kailangan mo pa rin siyang i-work out, ganon. Kailangan mo siyang i-work out na hindi basta-basta na hinayaan. So yun yung pinaka risky sa lahat ng work. So I mean, ako nga, nakaupo ako umaga, madaling araw, hanggang hapon, gabi, hanggang magdaling araw. Sabihin ko sa inyo, sobrang talaga, pag once na bumababa yung company, nararamdaman ko medyo bumababa. So, parang kasi yan parang all the time, merong pataas, pababa, pataas, pero kailangan, wag mo talagang pabayaan, kasi kung pababayaan mo yan, well, konsensya mo na lang din sa work mo kasi hindi ka maging masaya kung ang wino-work mong marketing is bumabagsak. So kailangan talaga bago ka i-meeting, bago ka yung mga business mindset talaga, bago sa meeting lahat, gawa na yan, yung mga panibagong dagdag na ideas, yun to be follow na lang yan. So kailangan sabi nga nila, mas uunahin yung work kaysa dun sa meeting. Kasi yung sa meeting kasi, more in words, less of words, mas maganda.
So, yun yung unahin work. Sabi nga na isang pinakamayaman na lahat ng mayayaman, action muna bago salita. Kasi nga, doon mapapatunayan, doon magkakalaman yung conversation kapag meron na talagang nagawa. So, doon nagkakaroon na sobrang sarap at linaw na conversation kapag meron ng nagawa. I mean, sobrang napaka-imposible sa isang part na ganito na paano ma-execute, ano yung pinaka-main objective, kung ano yung pinaka-main purpose, paano maging one of the high company sa isang top engine. So, ganun lang yung ano doon. Maintindihan mo pag once na nagawa na conversation. Parang naglaban lang talaga ng basketball. Ganito, 3-point ako, pumasok. Pagkatapos nun, nanalo. Pagkatapos ng kwentuhan na. So, yun yung pinaka-simple, basic na parables na isang conversation na meron talagang result at merong action. Sometimes lose, sometimes win, but of course, para sa ganitong work, win-win-win parati. Positive all the time. Kasi nga, kung mag-negative ka, sabihin mo, ay, pasensya na kasi ganito, ganyan. Well, wag kang panghinaan ng loob kasi not all the time is the higher prospect sa ganitong business about marketing. Ang sasabihin mo na lang na ipaprocess ko, i-workout ko. So, ganun lang. Simple lang. Tapos, gawin mo siyempre. Hindi yung hanggang salita ka lang. So, yun. Yun yung si Web Kingston. Hindi ko siya minamadali. Mas gusto ko siyang i-run lahat sa mga search engine sa buong mundo. Pag once tinype siya, magiging dominant talaga siya. Tapos nandun yung pinaka one of the words ko is the great marketing of the history, the legendary